Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, GMRC Grade 5, Quarter 1, Lesson 8. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa mga banta sa pamilyang Pilipino sa paghubog ng pananampalataya. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Kasanayan at layunin na isa sa buhay at nakapagsasanay ng pananampalataya sa pamamagitan ng paglalaan ng oras ng panalangin at pagbabasa ng mga banal na aklat. Unang araw. Magkaroon muna tayo ng maikling balik-aral. Gawain. Panuto. Piliin sa loob ng kahon ang banal na aklat na isinasalarawan sa bawat bilang. Isulat ang letra ng iyong kasagutan. Narito ang mga pagpipilian. A. Quran. B. Tanak. C. Vedas. D. Biblia. At E. Tipitaka. Number 1. Ito ang pangunahing banal na aklat sa Theravada Buddhism. Binubuo ito ng tatlong bahagi. Vinaya Pitaka, mga alituntunin sa monastiko. Sutta Pitaka, mga sinasabi ni Buddha. At Abhidhamma Pitaka, mga theoretical na pagsasalarawan. Ang sagot? E. Tipitaka. Number 2. Ito ay itinuturing na pinakabanal na aklat sa Islam. Ito ay binubuo ng mga salita na itinuturing na ipinahayag mula kay Propeta Muhammad mula kay Allah. Ang sagot? A. Quran. Number 3. Ito ay isa sa mga pinakamahalagang teksto sa Hinduismo. Ito ay bahagi ng epikong Mahabharata at naglalaman ng mga turo ni Krishna kay Arjuna. Ang sagot? C. Vedas. Number 4. Ito ay binubuo ng lumang tipan at bagong tipan. Sa lumang tipan, matatagpuan ang mga sinaunang katuruan at mga kwento ng mga propeta. Sa bagong tipan naman, mababasa ang mga salita at mga gawa ni Hesukristo at ng mga unang Kristiyano. Ang sagot? D. Biblia. Number 5. Ito ang banal na kasulatan sa Hudaismo na binubuo ng tatlong bahagi. Torah, mga katuruan at kwento ng panimula. Nevlim, mga aklat ng mga propeta. At Ketuvim, mga aklat tulad ng awit, mga kawikaan at iba pa. Ang sagot? B. Tanak. Gawain. A. Panuto. Kumuha ng isang short bond paper at itupi ito sa dalawang bahagi. Sa unang hati, iguhit ang isang simbolo na may uugnay mo sa salitang pamilya. Sa ikalawang hati naman, iguhit ang isang simbolo na may uugnay mo sa salitang pananampalataya. Kulayan ang parehong simbolo. Humanda sa pagbabahagi sa klase kung bakit ito ang mga simbolong iyong iginuhit. Mga katanungan. Una, paano mo mailalarawan ang gawain? Pangalawa, ano-ano ang iyong mga naging batayan sa pagguhit ng mga simbolo na may uugnay mo sa salitang pamilya? Pananampalataya. Pangatlo,
Kung iuugnay mo ang dalawang salita, anong isang kaisipan ang iyong mabubuo? Ang pananampalataya ng pamilyang Pilipino ay may malalim na ugnayan sa kulturang Pilipino at sa impluwensya ng Kristyanismo, na siyang pangunahing relihiyon sa bansa. Ang karamihan ng mga pamilyang Pilipino ay Katoliko, ngunit mayroon ding mga Muslim, Protestante at iba pang sekta. Sa pamilyang Pilipino, ang pananampalataya ay mahalaga at itinuturing na pundasyon ng kanilang buhay. Ito ang nagbibigay ng gabay sa kanilang mga gawi, kaugalian at pag-uugali. Ang mga araw ng pista at Pasko para sa mga Katoliko, Ramadan para naman sa mga Muslim. Pagdalo sa simbahan at pagdarasal bilang isang pamilya ay bahagi ng pagpapahayag ng pananampalataya at masiglang kultura. Malimit ding ipinapakita ng mga pamilyang Pilipino ang pagmamahal at pag-aalaga sa isa't isa sa pamamagitan ng pagtutulungan, pagbibigayan at pagdarasal sa kaligtasan ng bawat kasapi ng pamilya. Ang pagpapahalaga sa pamilya ay pagiging malapit sa bawat isa ay malaking bahagi ng kanilang pananampalataya at pagkakakilanlan bilang isang lipunan. Para sa ating bokabularyo, panuto, i-decode ang sumusunod na mga salita na matatalakay sa pagpapatuloy ng aralin. Gamiting gabay ang katumbas na bilang ng bawat letra. Number 1, ito ay isang proseso ng pagsasama-sama at pag-uugnay ng mga ekonomiya, kultura at lipunan sa buong mundo. Ang sagot, globalisasyon. Globalisasyon. Number 2, ito ay ang proseso ng pag-unlad ng isang bansa upang makasabay sa pagbabagong teknolohikal at ekonomikal. Ang sagot, modernisasyon. Modernisasyon. Number 3, ito ay ang proseso ng paglipat ng mga tao mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Ang sagot, migrasyon. Migrasyon. Mga katanungan, ano ang masasabi mo ukol sa gawain? Naging madali ba para sa iyo ang pag-encode ng mga salita? Ano ang nakatulong sa iyo para maisagawa ito ng mabilis at mahusay? Ibahagi ang iyong sagot sa klase. Ikalawang araw. Kaugnay na paksa bilang isa, ang pamilya at ang pananampalataya. Panuto, ayusin ang mga parirala upang mabuo ang tanyag o sikat na kasabihan tungkol sa pamilya at pananampalataya. Narito ang mga parirala. Nang payapa, ang pamilyang ay namumuhay, nagdarasal, nang sama-sama at masaya. Sagutan natin. Ang pamilyang nagdarasal ng sama-sama ay namumuhay ng payapa at masaya. Ulitin natin. Ang pamilyang nagdarasal ng sama-sama ay namumuhay ng payapa at masaya. Salin, the family that prays together stays together.
Ang pananampalataya sa pamilyang Pilipino ay parang isang gabay na nagtuturo sa atin ng tama at mali. Ito ay parang isang ilaw na nagpapaliwanag sa ating landas. Sa pamilyang Pilipino, mahalaga ang pananampalataya dahil ito ang nagtuturo ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Kapag may pananampalataya tayo, natututunan natin ang mga gabay tulad ng pagiging mabuti, may malasakit at pagmamahal sa isa't isa. Ang pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa pagdadasal at pagsisimba, kundi tungkol din sa pagtitiwala sa isa't isa at pagtutulungan sa panahon ng mga problema. Ito rin ang nagpapalakas sa ating pagkakaisa bilang isang pamilya. Kaya't kahit sa mga simpleng bagay tulad ng pagdarasal bago kumain, pag-aalay ng pasasalamat o pagtulong sa mga nangangailangan, ipinapakita natin ang ating pananampalataya bilang mga miyembro ng pamilyang Pilipino. Sa madaling salita, ang pananampalataya ay isang mahalagang bahagi ng ating buhay na nagsisilbing gabay tungo sa paggawa ng kabutihan at nagpapatibay sa ugnayan ng pamilya. Ito ang nagpapalakas ng ating loob sa panahon ng hirap at ginhawa. Nagpapatibay din ito ng pagmamahalan sa loob ng tahanan. Pinatnubayang pagsasanay, punan ang graphic organizer sa ibaba, isulat sa bawat haligi ng bahay ang mga maaaring maging bunga ng pagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos ng bawat miyembro ng pamilya. Sagutan natin, pananampalataya, pagkakaisa sa pamilya, pagtutulungan sa panahon ng pagsubok, masayang samahan sa loob ng tahanan, pagiging matatag sa gitna ng problema, at pagmamahalan at paggalang sa isa't isa. Paglalapat at pag-uugnay. Panuto, maghanap ng mga larawan ng inyong pamilya o mga larawan ng bawat miyembrong pamilya. Idikit ito sa paraang collage kung saan mabubuo ang isang bagay na maaaring maging simbolo ng inyong pananampalataya. Sa ibaba ng nabuong simbolo ay ipaliwanag kung bakit ito ang nagbibigay pakahulugan sa inyong pananampalataya bilang isang pamilya. Gumamit ng 8 hanggang 10 pangungusap sa pagpapaliwanag. Maghanda sa pagbabahagi ng natapos na gawain sa klase. Kaugnay na paksa bilang 2, mga banta sa pamilyang Pilipino sa paghubog ng pananampalataya. Pagproseso ng pag-unawa. Panuto, gamit ang diksyonaryo o mga iba pang pinagkukunan sa internet, hanapin ang kahulugan ng mga sumusunod na salita. Humanda sa pagbabahagi ng iyong sagot sa klase. 1. Globalisasyon. 2. Modernisasyon. 3. Urbanisasyon. 4. Migrasyon. Sagutan natin. Globalisasyon, pagkakaugnay ng mga bansa sa kalakalan at kultura. Modernisasyon, pagbabago tungo sa mas makabago at mas episyenteng paraan. Urbanisasyon, pagdami ng tao sa lungsod. Migrasyon, paglipat ng tao sa ibang lugar. Kaugnay na paksa bilang 1, ang pamilya at ang pananampalataya.
Ang mga banta sa pananampalataya ng pamilyang Pilipino ay maaaring magmula sa mga panlabas na puwersa o sa loob mismo ng pamilya. Narito ang ilan sa mga pangunahing banta sa pamilyang Pilipino. Number 1, globalisasyon at modernisasyon. Ang pagdating ng mga modernong ideya at paniniwala mula sa iba't ibang kultura, kasama na ang impluensya ng teknolohiya at mass media, ay maaaring magdulot ng pagbabago o paghihina ng tradisyonal na pananampalataya ng pamilyang Pilipino. Number 2, urbanisasyon at migrasyon. Ang migrasyon ng mga pamilya mula sa probinsya tungo sa mga urbanong lugar o pag-alis ng ilang miyembro ng pamilya patungo sa ibang bansa para sa trabaho ay maaaring magdulot ng pagkalimot o paglayo sa mga tradisyonal na kaugalian at pananampalataya ng pamilya. Number 3, pag-usbong ng iba't ibang sekta o organisasyong panrelihiyon. Ang Pilipinas ay isang bansa na may iba't ibang relihiyon at paniniwala. Ang pagkakaroon ng mga kaibahan sa pananampalataya sa loob mismo ng pamilya tulad ng pagiging Katoliko, Protestante, Muslim o iba pa ay maaaring magdulot ng tensyon o hidwaan sa loob ng tahanan. Number 4, pag-aasawa sa labas ng pananampalataya. Ang pag-aasawa ng isang miyembro ng pamilya sa labas ng kanilang relihiyon o pananampalataya ay maaaring magdulot ng alinlangan o hindi pagkakaintindihan sa loob ng pamilya, lalo na kung hindi tinatanggap ng lahat ang pagbabago na ito. Sa kabila ng mga banta na ito, mahalaga pa rin ang pagmamahalan, respeto at pag-unawa sa loob ng pamilya upang mapanatili ang kalakasan ng kanilang pananampalataya at ugnayan. Ang pagiging bukas at pagtanggap sa mga kaibahan ay mahalaga upang malabanan ang mga hamon sa paghubog ng pananampalataya sa loob ng pamilya. Pinatnubayang pagsasanay. Panuto, basahin at unawain ang maikling kwento. Sagutin ang mga tanong pagkatapos. Ang ating kwento ay tungkol kina sina Hana at si Lola Helena na isinulat ni Marie Shane L. Cunanan, MLQES SDO Manila. Si Hana ay isang mag-aaral sa ika-5 baitang na nag-aaral sa Maynila. Siya ay nagmula sa probinsya ng Iloilo kasama ang kanilang lola Helena. Ngunit siya ay lumuwas ng Maynila para makasama ang kanyang mga magulang at nakababatang kapatid na si Carlo. Nakaugalian na ni Hana na mag-chat sa kanyang lola para ikwento dito ang mga pangyayari sa kanya. Naalala kita kanina, Lola, dahil nakakita ako ng iyong paboritong suman na binibili natin sa tapat ng simbahan tuwing araw ng linggo. Namimiss na po kita, Lola. Si nanay at tatay ay maraming ginagawa sa kanilang trabaho, kaya po hindi na kami nakakapagsimba palagi. Ngunit ngayong araw ay masaya ako dahil nakapagsimba kami. Si Carlo nga po, Lola, ay hindi pa sanay sa mga dapat gawin tuwing nasa simbahan, kaya po itinuturo ko ito sa kanya. Kaya binilan po siya ni nanay at tatay ng lobo pagkatapos ng misa. Namimiss din kita. Masaya ako tinuturuan mo si Carlo sa pagdarasal at sa mga dapat gawin sa loob ng simbahan. At kayo ay nakapagsisimba pa rin tuwing linggo.
Iyan ay mahalaga upang mas maging matibay ang samahan ng inyong pamilya at ng inyong pananampalataya sa ating Panginoon. Mag-iingat kayo dyan palagi. Hihintayin kita na pumunta rito sa bakasyon. Tuwang-tuwa si Lola Helena nang mabasa niya ang mga pinadalang mensahe ni Hana. Sa isip niya ay talagang may mga pagbabago sa buhay ni Hana sa Maynila, lalo na at mayroong maliit na pagkakaiba ang pamumuhay doon kaysa sa pamumuhay nila sa probinsya. Siya ay masayang sumagot sa mga mensahe ng kanyang apo na si Hana. Narito ang mga katanungan na dapat nating sagutan. Number 1. Sino-sino ang tauhan sa kwento? Sagot, si Hana, Lola Helena, Carlo at ang mga magulang ni Hana. Number 2. Saan pumunta si Hana? Sagot, sa Maynila upang makasama ang kanyang pamilya. Number 3. Bakit kaya nalilimutan na ni Carlo ang pagdarasal? Sagot, hindi pa sanay si Carlo sa loob ng simbahan. Number 4. Bakit minsan na lang nakapagsisimba tuwing araw ng linggo si Hana? Sagot, dahil maraming ginagawa sa trabaho ang kanyang mga magulang. Number 7. Bakit mahalagang maipakita ng pamilya ang pagkakaroon ng pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok o pagbabago na kanilang kinakaharap? Sagot, dahil ito ang nagbibigay ng lakas, pagkakaisa at gabay sa pamilya sa gitna ng mga hamon sa buhay. Paglalapat at pag-uugnay. Panuto, pagnilayan ang larawan sa ibaba. Isulat sa kahon ang mga suliranin o banta na maaaring makaapekto sa paghubog ng pananampalataya sa pamilya. Magtala ng 5 o higit pa. Narito ang mga halimbawang sagot. Number 1, kakulangan ng oras sa pamilya. Number 2, hindi regular na pagsisimba. Number 3, pagkawatak-watak ng pamilya. Number 4, masamang impluwensya ng media. Number 5, labis na paggamit ng gadgets. Number 6, kakulangan ng gabay ng magulang. At number 7, pagkakalimot sa pagdarasal. Ikatlong araw. Kaugnay na paksa bilang 3, mga gawaing nagpapatatag ng pananampalataya sa loob ng isang pamilya. Pagproseso ng pag-unawa. Panuto, panoodin at suriin ang maikling video. Sagutin ang mga katanungan pagkatapos. Pamagat, basta't magkakasama, kainang pamilya, mahalaga. May akda, Lucky Me YouTube channel. Maikling paglalarawan, ipinapakita sa videong ito na mahalaga ang sabay-sabay na pagkain ng pamilya, gaano man kaliit ang handa o anumang uri ng pamilya. Narito ang mga gabay na tanong. Sagutan natin. Number 1. Tungkol saan ang videong ating pinanood?
Sagot, tungkol ito sa kahalagahan ng sabayang pagkain at pagsasama-sama ng pamilya, anuman ang kanilang estado sa buhay. Number 2. Aling bahagi ng video ang nakatawag ng iyong pansin at bakit? Sagot, ang bahagi kung saan masayang nagsasalo-salo ang pamilya sa simpleng pagkain dahil ipinapakita nito na mahalaga ang presensya, hindi ang handa. Number 3. Anong mga pagpapahalaga ang nais iparating ng video? Sagot, pagmamahalan, pagtutulungan, pagiging kontento at kahalagahan ng pagkakaisa sa pamilya. Number 4. Bakit mahalagang sama-sama at nagtutulungan ang pamilya sa kabila ng mga pagsubok at pagbabagong kanilang kinakaharap? Sagot, dahil ang pagtutulungan at pagkakaisa ang nagpapalakas sa bawat miyembro upang malampasan ang anumang hamon sa buhay. Ang pagpapalakas ng pananampalataya sa loob ng isang pamilya ay isang mahalagang bahagi ng pagpapatatag ng samahan at pag-unlad ng bawat isa. Narito ang ilang mga gawaing maaaring makatulong sa pagpapalakas ng pananampalataya sa loob ng pamilya. Number 1, pagdarasal. Isa itong paraan ng pakikipag-usap sa Diyos. Kapag nagdarasal tayo bilang pamilya, pinapakita natin ang pagmamahal at respeto sa Panginoon. Number 2, pagsisimba o pagsamba ng sama-sama. Mahalaga ring magsimba kasama ng pamilya. Dito natin naririnig ang mga aral ng Diyos at nakakapagdasal na kasama ang ibang mga tao. Number 3, pagbasa ng mga banal na aklat at babasahin. Magbasa ng mga banal na aklat at babasahin. Ang banal na aklat ay puno ng mga kwento at aral na maaaring gabayan tayo sa tamang pag-uugali at pananampalataya. Magandang gawain ito na maaaring gawin kasama ang buong pamilya. Mahalagang maituturo ng mga magulang o tagapangalaga sa mga nakakabatang kasapi ng pamilya ang kahulugan ng mga kwento at aral mula sa mga banal na aklat at ang kaugnayan nito sa totoong buhay. Magsisilbing gabay sa mga kasapi ng pamilya ang mga aral sa banal na aklat tungo sa pagiging isang mabuting tao. Number 4, pagtulong sa kapwa. Kapag tumutulong tayo sa mga taong nangangailangan, ipinapakita natin ang pagmamahal at kagandahang loob ng Diyos sa atin. Ito ay isa ring paraan ng pagpapalakas ng ating pananampalataya. Number 5, pagtanggap sa mga pagsubok. Hindi maiiwasan ang mga pagsubok sa buhay, pero sa tulong ng Diyos at ng pamilya, kayang-kaya nating lagpasan ang mga ito at maging mas matatag sa ating pananampalataya. Sa pamamagitan ng mga simpleng gawain na ito, maaaring maging mas matibay ang pananampalataya ng isang pamilya at magkaroon ng mas malalim na ugnayan sa Diyos at sa isa't isa. Pinatnubayang pagsasanay, panuto. Punan ang graphic organizer sa ibaba upang mabuo ang kaisipan
tungkol sa mga gawaing isinasagawa ng pamilya upang mapatatag ang pananampalataya. Relihiyong kinabibilangan at mga gawaing isinasagawa ng pamilya upang mapatatag ang pananampalataya. Narito ang halimbawang sagot. Relihiyong kinabibilangan, Kristyanismo, Katoliko. Mga gawaing isinasagawa ng pamilya upang mapatatag ang pananampalataya. Sama-samang pagdarasal araw-araw, pagdalo sa misa tuwing linggo, at pagbabasa ng Biblia bilang pamilya. Mga pagpapahalagang natutunan sa pamilya: pagmamahalan, paggalang, pagtutulungan, pagpapatawad, at pananalig sa Diyos. Mga pagpapahalagang natutunan sa relihiyong kinabibilangan: pananampalataya, pag-ibig sa kapwa, pagpapakumbaba, at pagsunod sa utos ng Diyos. At panghuli, pagpapatawad. Paghahambing ng mga pagpapahalaga. Ang pagmamahalan ay itinuturo sa pamilya sa pamamagitan ng pag-aaruga, habang sa relihiyon, ito ay utos ng Diyos. Ang paggalang sa pamilya ay para sa magulang at nakatatanda, samantalang sa relihiyong ito ay para sa Diyos at sa kanyang mga aral. Ang pagtutulungan sa pamilya ay sa mga gawain, at sa relihiyon ay sa pagtulong sa kapwa. Ang pagpapatawad sa pamilya ay nagpapanatili ng pagkakaisa. Sa relihiyon ay pagtulad sa Diyos. Ang pananampalataya ay pinapalago ng pamilya at pinalalalim ng relihiyon. Ika-4 na araw. Pabaong pagkatuto. Sa pagpapalakas ng pananampalataya sa pamilyang Pilipino, hindi maiiwasan na kaharapin ang mga hamon tulad ng modernisasyon, pagkalayo ng mga miyembro, at mga pagbabago sa lipunan. Upang malampasan ito, mahalaga ang palaging pagdarasal bilang isang pamilya, pagdalo sa mga gawaing panrelihiyon, pag-aaral ng banal na kasulatan, pagtuturo sa mga anak ng mga aral ng pananampalataya at pagtulong sa iba. Sa pamamagitan ng mga gawaing ito, ang pamilya ay maaaring patatagin ang kanilang pananampalataya at magkaroon ng mas malalim na ugnayan sa Diyos at sa isa't isa. Pagninilay sa pagkatuto. Panuto, gumawa ng isang poster na magpapakita ng tema, ang pananampalataya ng pamilyang Pilipino, mga hamon at gawaing nagpapatatag nito. Narito ang pamantayan sa pagmamarka: paksa o tema, pagkamalikhain, kulay, paglalatag ng impormasyon. Kabuuang puntos, 20 puntos. Pagsusulit. Panuto, basahin at suriin ang bawat pahayag. Isulat ang T sapat lang bago ang bawat bilang kung wasto ang isinasaad nito at M naman kung mali. Number 1.
Ang pagtuturo sa mga anak ng mga aral ng pananampalataya ay hindi mahalaga sa pagpapalakas ng kanilang pananampalataya. Ang sagot, M. Mali. Number 2. Ang modernisasyon at teknolohiya ay maaaring magkaroon ng epekto sa tradisyonal na mga gawain ng pananampalataya tulad ng pagdarasal at pagsimba. Ang sagot, T. Tama. Number 3. Ang pagkakalayo ng mga miyembro ng pamilya ay maaaring magdulot ng pagkakawatak-watak ng kanilang pananampalataya. Ang sagot, T. Tama. Number 4. Ang globalisasyon ay hindi nakakaimpluwensya sa pananampalataya ng pamilyang Pilipino. Ang sagot, M. Mali. Number 5. Ang isang pamilya ay maaaring maging payapa at nagmamahalan kahit magkakaiba ang pananampalatayang kinabibilangan. Ang sagot, T. Tama. Number 6. Ang pag-aaral ng banal na kasulatan ay nakakasira sa ugnayan ng bawat kasapi ng pamilya. Ang sagot, M. Mali. Number 7. Ang pagtulong sa iba, lalo na sa mga nangangailangan, ay maaaring magpalakas ng pananampalataya sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal at pagkalinga. Ang sagot, T. Tama. Number 8. Ang pagtanggap at pagsulong sa mga hamon ng buhay bilang isang pamilya ay maaaring magpalakas ng kanilang pananampalataya. Ang sagot, T. Tama. Number 9. Ang pagsamba o pagsisimba ay isang gawaing nagpapatatag sa paghubog ng pananampalataya sa loob ng pamilya. Sagot, T. Tama. Number 10. Kapag nagdarasal tayo bilang pamilya, pinapakita natin ang pagmamahal at respeto sa Panginoon. Ang sagot, T. Tama. And that wraps up today's lesson. If you enjoyed this video and want to see more content like this, don't forget to hit the subscribe button and ring the bell so you never miss an update. Thanks for tuning in.